Naisipan ko mag-trim ng bolbolski. Nagulat ako at lumingon sa kinaroroonan ng babae. Napasigaw ako sa takot at na-realize kong hindi ito tao. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan dito sa umpisa. Kumpisalon to, no? Pero tinatamad kasi akong tumayo. Pagod na ako eh. Pagod. Uy, para ako nag-workout. Kala mo, bigat eh. Alam niyo, minsan napapagod na ako mag-content. Kaya nga i-like niyo naman yung mga videos ko kasi napapagod na ako eh. Yun. Papagod na ako eh. Kasi hindi nyo lang ilalike. Nasasayang yung effort ko. After 5 hours kung in-edit ko mga videos ko tapos hindi nyo ilalike. Hello, Ate Bebs. Kwento ko lang na mabilisan to. Ito very short but sweet. Nangyayari to last year. Hindi ko na sure kung anong month. Basta last year ito. Naisipan kong mag-trim. Sorry. Nakita ko pala kasi yung term. Natatawa na ako. Sorry, sobrang immature ko. Naisipan ko mag-trim ng bolbolski. Tapos, yung ginamit ko ng gunting, kung anong nakita ko. Alam niyo yung malaking gunting, ganon. Di, bawas-bawas na ako sa CR habang naliligo. Tapos nun, nilapag ko yung gunting sa ibabaw ng lagayan ng lutuan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bakit? Bakit mo pinatong... Bakit mo pinatong doon? Sakto yung kapatid ko, nagluluto na ng ulam, which is itlog. Scrambled egg pa. Pagtapos niya magluto, nasa bowl na yung itlog. Ate Bebs, bigla niyang kinuha yung gunting, tapos ginupit-gupit niya yung itlog. Siyempre, kumain pa rin ako that time kasi gutom na ako. Pero hinugasan ko naman yun. Kaso hindi pa nasasabon. That doesn't make any difference. Kasi unang-una, hindi ko nga alam kung babae ka o lalaki ka eh. Paano yung mga juices? Yung juice ng ano mo, natidiri ako. Kaya yung pawis-pawis na, yung maalat-alat pa, ganon. Tapos, what if may libag-libag pa, ganon. Hi, Ate Bebs. This story that I will share happened way back when I was still in college. Short story pero nakakatrauma. Aaminin ko na medyo malandi pa ako way back then. May boyfriend ako noon at tumagal kami ng 3 years tapos naghiwalay dahil nakakalokang reason. Sa 3 years po namin yon, almost araw-araw kaming nagjujug-jugan. Everywhere, anytime, wala po kaming pinipiling lugar. Pag umiinit ang aming mga katawan, minsan pumupunta kami sa bundok para makipagjugjugan. Para pag nanuno kayo, ganyan, di ba? Kaya may diwata or may something kayong nagambala, kapre, ganon. Hindi kayo natatakot? O kaya, what if may gagamba habang nagjujjugan kayong ganyan? Gusto ko yung may actions. At inulit ko pa talaga. Langgam-langgam, kinagat kayo sa... Minsan pumupunta din kami sa bundok para nga makapagjugjugan dahil nga hindi pa namin afford na mag-hotel at bawal din kami sa bahay. May kilala nga ako sa fire exit. May na-experience kami na nakaka-trauma talaga at dahil doon din na kami pumupunta sa bundok para magjugjugan. Isang araw, pumunta kami sa isang restaurant sa Baguio para i-celebrate ang aming first year anniversary. Nang biglang nag-init ang aming mga katawan. Pagkatapos namin kumain ay nagdesisyon kaming pumunta sa bundok at madilim na nga kaming nakarating sa bundok. Pagdating namin ay sinimulan na namin ang aming mga gagawin. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, may nakita akong nakaputing bestida na nakaharap sa amin sa peripheral vision ko. Nagulat ako at lumingon sa kinaroroonan ng babae. Napasigaw ako sa takot at na-realize kong hindi ito tao. Pag naiisip ko, kawawa yung multo. Kasi na-witness niya pa yun. Kasi di ba yung mga multo? What if hindi naman sila nag-move on? Hindi sila nag-move forward. Wala pa sila sa heaven. Wala pa sila sa hell. Kaya nga nandito sila. So habang buhay nilang maiisip yung ginawa nyo. Alam mo, hindi lang ikaw yung natrauma sa ginawa nyo. Pati yung multo. Diyos ko! Nagulat naman ang kasintahan ko. At tinanong ako kung bakit. Sinabi ko sa kanya ang aking nakita. Tinuro ko kung saan ang babae. Pero paglingon namin, sa kinatatayuan ay wala ang babae. Kinilabutan na ako nung time na yon. Hindi na namin tinuloy ang aming ginawa at umalis na kami agad sa bundok at never na nagjugjugan sa bundok. Lesson learned, never magjugjugan sa bundok dahil may nakikisali. So actually, hindi ko alam kung sa spooky serye ba to o sa kumpisalon. Hindi ko alam ang i-comment ko. So yun, kung meron kayong mga confessions na gustong i-share, chika na lang sa akin sa Facebook group, ang link na sa TikTok bio ko.